to, na lahat na pinamaral, lahat na tuturo mo sa akin, lahat ituturo mo sa buhay Kristyano ko, anyway, hindi ko makalimutan. So, and it's my honor din kayo hapon na mapakinggan niyo yung pastor ko. Saan sa ginagaganapan ng Diyos to speak, di ba? Kung salita ng Panginoon is powerful, wala tayong kapangyarihan. But malaking bagay na ginamit ng Panginoon Diyos yung buhay ng pastor, yung pamilya niya, para po ma-challenge, ma-encourage na po na hanggang ngayon, hanggang tumagal ng Diyos na makita ako na nagsisearch sa Panginoon. Thank you, Pastor. So, wala na hintayin. Meron ko sa may Pilawit Pastor, Mr. Rodney Pradas. Amen. Amen. Lagi ko umuulan. This is the second time. Lagi ko umuulan. Salamat po sa buhay niyo po, Pastor Gerson. Kung ako lang po ang tatanungin, kapatid, ayaw ko talaga sumuntawan. Kailangan lang po talaga natin sumunod sa Amen. Right. Amen. Tama yan. Makita po natin, usually, ganun din po ngayon sa church kasi ngayon, makapagsin ako ng Bible School. Hindi po naman tayo focus po ng Panginoon to equip, no? Correct. Kaya nga sabi ko nga lagi kay, usually kasama ko po yung aking may bahay. Aking isang anak, cameraman. At yung aking young pro. Amen. Pag may mga speaking engagement sa mga producer, yung pinakadala ko. Amen. Maaasahan yan. That is our first missionary, foreign missionary abroad. Amen. Sabi ko nga, sa talaga yung wala. Yun po, nakita po naman natin yung puso po ng mga katang ito. Hindi lang ito po, meron po si RJ. Maging yung pamilya po dito, parang napaka-support dito pagdating po sa gawa dito. Amen. Nasa likod ko po yung mga yan. To be honest, napaka-busy po yung batang ito. Nag-aaral, at the same time, may family business po sila. Pero pag time ko ng gawain ng Panginoon, nasa likod ko po yan. Marami po mga kapatiran po natin nasa likod po natin. Patuloy po sumusuporta. Kaya sabi ko nga ako, pag umalis po ako ng church, hindi po ako nangangamba. Kasi meron pong tumatayo. O yung po talagang binibuild up po natin sa iglesia. Wag po natin ikakatakot na papalitan po tayo sa loob ng iglesia. Pero kung ginagawa po natin yung ating responsibility as a pastor, as a servant of God, hindi po natin tayo matatakot. No? Kailangan po natin sila i-train. No? Kasi hindi po tayo nanatili po sa loob po ng iglesia. Hindi po natin alam, tayo po pastor ng iglesia, hindi po natin alam. Baka may palawagan pa rin tayo dito sa ibang lugar. Kung nais po ng Panginoon, alagin po yung mga tao yun. No? Na sila po makakilala po sa Panginoon. Ako, handa po ako kapatid. Yung ating iglesia po sa Bethany, General Trias, about 6 years. No? Yun po sa biyaya po ng Panginoon. At siyempre po yung ating Fourth World Mission Conference. Kung sasabay na po natin. No? Anniversary sa umaga, at the same time, Fourth World Mission Conference na po. Kasi yung main, ano naman natin, yung sentro naman talaga, yung anniversary. Yung vision conference. Yung po naman talaga sentro. Kaya wala pong nag-vision, wala din po tayo yun. Right. Kaya salamat po sa Bethany kasi bukas po yung puso po ng Bethany transformation. Amen. Kasi kami po, nag-uumpisa po, tinuruan po kami kung paano po susubukan po sa mission. No? Sa mura din po namin church, at that time, it's about 2 years, halos sinusuportahan na rin po namin yung lumalabas sa foreign mission. Kaya pag may lumalabas po sa LDC na foreign mission, lahat ngayon sinusuportahan po namin. Not only foreign mission, but nag-a-adapt din po kami ng mga local mission na wala pa pong kakayahan. Amen. Para mag-start po ng gawain po ng Panginoon.
Yun po naman talaga yung purpose, kapatid eh. Yung purpose po ng church ay hindi po pagalingan. Amen. Ang purpose po ng church, partner, Amen. tulungan. Yun po yung purpose nun. Yun po laging ilagay namin sa isipan po namin. Pag lumabas po kayo ng Bethany, huwag po niyo sabihin, kalaban niyo yung mga neighbor churches na hindi po. Hindi partner din po. Amen. Yun po lagi na inilagay namin sa isip. Kasi pag ako po yung nag-i-start, marami pong churches na pumunta po sa amin. Ano, pambihira, ang dami na dito churches at dito kami tayo ng Bethany. Ang lagi ko lang sinasabi, Pastor, hindi po kami kalaban. Hindi kami Right. partner nyo to reach out. Yung mga tao po dito na wala ko. Kapartner nyo. Nagkakataon lang po, kapatid, kasi hindi nila ginagawa yung kailang responsibility. Kung nakita nila yung, kami po yung nagbukas po ng kailang mata. Kapatid na mainit it comes to solving. Kasi yun po talaga yung main thing natin eh. To win soul, kapatid. Kaya pagdating po ng solving, napakainit po namin. Halos may mga area-area po kami na pinupuntahan. Isang sasakyan yun doon sa bawat area. Ilang area po kami. Nag-average po kami ng 8 area. Kaya pag ikaw nag-i-start pa lang ng gawain doon sa area, magugulat ka kasi maraming bababa ron para isusulminin ko yung lugar ko na yan. Ganun po kami kainit ng po. Kasi yung pong gawain ng Panginoon, yan pong number 1 na gawain na pinagkakatiwala po sa atin ng Diyos. Kasi mamamatay po yung iglesia kung wala po yung business ng Panginoon. Ito nga yung maintain ng Panginoon eh. To win soul, kapatid. Amen. Kaya dito po sa iglesia, kung wala pong puso po dito yung ating pastor eh wala din po tayo yun. Wala din po pamilya na maabot po ng salita po ng Panginoon. Kaya dahil may puso po sa gawain po yung ating pastor, makikita po naman natin. May dinanagdag ng Panginoon. Mayroon na bago, mayroon na buong pamilya, at nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ito po doon. Hindi po yung material na bagay. Kasi material na bagay, that is temporal. Right. Hindi po yan na ayan pang nagpapalayo sa atin sa ministry. Kung doon po natin ipupokus po yung ating isipan. Kaya nga lang ako, pasalamat ako sa Panginoon eh. Bago ako tinawag ng Diyos eh. Una-una, in-establish ko muna yung pamilya ko. Amen. Tinawag ako ng Panginoon, okay na yung pamilya ko kapatid. Kasi kung hindi, okay yung pamilya ko, balik may mindan din ako sa gawain ko ng Panginoon. Kasi, sila po magiging pabigat po sa atin. Kaya, yung po inuuna natin, yung pamilya. Kasi napakahalaga po yung pamilya po sa iglesia. Una-una yung ating testimony bilang pastor. Napakahalaga. Tinitingnan nila yung ating buhay. Yung mundo, alam po yung mundo, kapatid, hindi po tinitingnan yung nagawa mo. Tinitingnan po ng mundo yung pagkakamali mo. At bagay sinasabi nila, wala palang pagkakaiba, pare-parehas pala tayo. Kaya magiging maingat po tayo mga pastor. Ingatan po natin yung ating testimony. Kaya pasalamat po ako, nagiging kahanay po ako ng Bethany. Amen. Na may pagmamalaki ko. Kaya, salamat po sa Panginoon at bago po kami pumunta dito, talagang makita niyo sa akin guys. Katatapos lang po namin na DBPS. Isa about 2 months preparasyon. Mga bata, walang halos nasa church na lagi. Umalis, alas 3. And then after ng DBPS, mayroon kami prayer vigil ng nakaraang Saturday. After ng prayer vigil namin, lumabas pa kami. Kalating araw, so and then umuwi lang po ako ng bahay. Kahapon, mga alas 2, prepared lang po kami. Punta lang kayo dito, punta lang kayo ng airport kasi bibiyahe na kami ng Atlanta. Alam niyo po, na-stranded po kami. At that time, talagang sama ng pakinamdam ko, talagang halos ang hirap, hindi ka makakatulog sa airport kasi nakaupo ka lang eh. Kaya sabi ko, kung hindi kami na-stranded, makakapahinga ka pa. At least, medyo gagaling ko yung pakinamdam mo. Kaya nga sa biyaya po ng Panginoon, kay buti po talaga yung Diyos. Amen. Nakarating po kami dito ng
Mag-alas 3 na yata. Ng madaling araw. No? At least nakarating po kami sa tipo. Kaya salamat po sa inyong panalangin. Okay. Amen. On behalf of Bethany General Trias, kami pinalo po ako sa inyo. Sa inyong ikalawang anniversary po ng Iglesia. Hopefully, by the grace of God, sa akong balik po sana ma-close na to. Nag-end ko na, no? Nag-end ko na. Joke na po. Subukan nyo muna i-close. Madali na kung makompute natin kung anong gagawin. Yung po, kapag patuloy po natin pag-pray. Kaya pagdating sa gawain ng Panginoon, dapat ibigay ko niya itong gas. Panginoon yan, yung binibigyan po natin, hindi yung tao. Okay, saglit lang po ito, kapatid, hindi po ako magtatagal. Pag nag-i-amen po kayo, siguro matatapos ko ng dalawang oras. So, iba yung lang po ninyo mga mata habang ginabasa ko po yung mga talata po ninyo. Ephesians chapter 3, from verse 13, no? Umpisa na tayo sa 13, no? Down to the last verses. Sabi po dito ang salita po ng Panginoon, para lang magkaroon lang tayo ng overview no, dito po sa mga talata po ito. I desire that we faint not by tribulation for you, which is your glory. In verse 14, sabi po dito, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Ito po yung prayer po ni Pablo. Ang sabi nga po niya dito, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. In verse 15, of whom the whole family in heaven and earth is named. No? In verse 16, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. In verse 17, ito po yung teksto, that Christ may dwell in your heart. Tingnan po. That Christ may dwell in your heart by faith, that He may be enrooted and grounded in love. In verse 18, sabi po ito, that we be able to comprehend with all sense what is the breadth and length and deep and height. In verse 19, and to know the love of Christ. Napakahalaga po ito. As being enrooted. To know the love of Christ with passive knowledge, that which might be filled with all the fullness of God. In verse 20 down to 21, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. No? Ito yung blessing po dito, kapatid. No? According to the power that worketh in us. Pero sa verse 21, paano po mangyayari po yung mga bagay po na to? No? Ito nga, sabi po dito sa verse 21, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all the ages. Kaya nga nagpapatuloy kapatid eh. Hindi ka magpapatuloy, kapatid, kung hindi po malinaw yung purpose. Kaya ka nagpapatuloy dahil malinaw yung plano ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay po ng bawat isa. Balikan mo lang po yung text mo, sabi ko, that Christ may dwell in your heart by faith, that He may be enrooted and grounded in love. Pag sabi mong rooted, kapatid, talagang ano tawag na sa ilong ko? Namugat? Namugat na, di ba? Talagang rooted ka kahit anong bagyo man. Hindi ka basta-basta na babagsak kasi rooted ka. Pag grounded naman, that is stable ka pa din. Ito yung pinapag-aralan ko during the time of college. Magiging stable yung building mo. Equilibrium ka pa din. Ang mga computation lagi yan. Kaya, not only rooted but also grounded. Sabi ganito, in love. Kasama po talaga yung pag-ibig. Sa lahat po ng mga bagay na ating ginagawa, wala po pag-ibig sa natin. Mahirap man yan. Dahil minamahal mo yung ginagawa mo, kapatid, nagagawa mo because of God. Rooted, napakahalaga. Explain na po yun ang ating speaker kayo umaga. I-will report, hindi ko na po masyadong himay-himayin. Pero pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga, committed and faithful servant of God. Amen. Committed and faithful servant of God. Yung po dapat makita po natin ngayong hapon. Must be committed and faithful servant of God. Napakahalaga po na tayo magiging committed. If you are not rooted and grounded in the Word of God, you are not committed. Pwede ka mag-commit.
hindi ka committed eh. Pero kung committed ka kapatid, ano man yung problema mo na kinakaharap, hindi ka mag-equate kung magpapatuloy ka kasi committed ka eh. Inapat-tap po tayo sa paligid sa Panginoon. Because God required us to be faithful. Lahat Panginoon. Kasi kung hindi mo makikita yung mga bagay na to sa ating buhay, hindi mo tayo invest po ng Panginoon. Kailangan po sekreto para po tayo magiging rooted at grounded in love. Chapter 7, rooted and built up in Him, and established din po. Rooted and built up in Him, and established in faith, as we have been taught, abounding therein with thanksgiving. Pero, nandun po yung laging pasasalamat natin sa Panginoon. Kung tayo po yung rooted. No? Alam mo po yung ministry, hindi naman po ganun kadali. Ministry, laging kaakibat, lagi yung problema. Bago pa nga lang kami magbibiyahe dito, may problema sa church. Ganun po talaga. Pag yung ginagawa mo para sa Panginoon, yung hinahadlangan ka talaga. Yung mahadlang po talaga. Pero pag rooted ka, ungrounded ka kapatid, wala mo makahadlang sa'yo. Amen. So, makikita rin po natin, kapatid, in this chapter 3 ng Ephesians, ito po yung panalangin po ni Pablo. Sa Episo, kapatid. Dalawa po yung panalangin po dito ni Pablo. Number 1, ang panalangin po dito ni Pablo, prayer for the enlightenment through the Word of God. Kaya napakahalaga po yung salita ng Diyos. Minsan na-enlighten tayo sa salita ng Panginoon. Pangalawa, not only enlighten to the Word of God, but also yung prayer ng Pablo, enable man sincere walk with God. Na makitaan po tayo ng sincere sa paglilingkod sa Panginoon. As being rooted and grounded. Hindi ka kasi dalago, hindi ka magiging. Doon po nag-uumpisa yan eh. Kahit hindi ka pa, wala ka pang alam sa salita ng Diyos, pero sincere ka matuto. Yan po yung way para magiging rooted ka sa salita ko ng Panginoon. Ano? Not only sincere to walk with God, but also to grow and live and walk in Him. Lagi tayo nakadepende sa Panginoon. Hindi nakadepende sa kakayahan natin. Lagi nag-ask ng Panginoon sa buhay po natin. Number 1 point, makikita po natin. Sabi ko, hindi nga ako magtatagal eh. How to be rooted and grounded. Number 1, in words. Yung kanyang mga salita. Yung mahalaga doon. Kung wala pong salita ng Diyos, ewan ko kung nasaan po tayo today. That's right. Nanatiling po tayo makasalanan sa harapan po ng Panginoon. Pero pasalamat po tayo, mayroon pong salita ng Diyos na nagtuturo na tayo makasalanan sa harapan po ng Panginoon. Na nakikita natin na tayo po makasalanan. Na hindi po natin kayang iligtas yung ating sarili. Ang sabi nga po sa all scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, for righteousness, that the man of God may be found perfect, fully harvest. Amen. Kaya mayroon laging instruction. Kaya napakahalaga yung instruction ng Panginoon sa bawat isa sa atin. That is the word of God. Minsan tayo, ini-ignore pa natin yung instruction. Kaya tayo napapahamak, minsan ini-ignore natin yung instruction ng Panginoon. Hindi natin nakikita yung instruction ng Diyos sa buhay po natin. Kaya tayo nagsusway, kapatid, sa ating pananampalataya kasi hindi lang natin naunawaan yung salita ng Diyos, hindi pa natin ina-apply yung instruction ng Panginoon. Not only instruction, but also correction. Kaya mayroong salita ng Diyos na nagpo-correct sa atin. Subukan mo sabihan mo, direct yung kapatiran mo, itisod sa iyo. Pero yung salita ng Diyos, siya magpo-correct sa kanya. Na may pag-ibig, hindi matitisod niya. At
At pagpapasalamat pa yan, salamat Lord, pinakita mo na mahal mo ako. Kailangan Amen. ko ikukurik yung aking buhay. Kaya kailangan, napakahalaga makurik po tayo. Mula po sa salita mo ng Panginoon. Kaya nga, alam niyo po, bago po ako nagsuko ng buhay, pasalamat ako talagang, grabe. Talagang, sino bang gusto mag-pastor? Ako, hindi ko ito pinaplano. Alam ko ng misis ko yan. Kailangan na hindi ko pinangarap na magiging pastor ko. Kasi gusto ko talaga magiging businessman. Mag-ipon ng pera. Pero along the way, makikita ko yung meaning ng Panginoon. Na hindi pala yun eh. Hindi pala yung mga temporal na bagay. Amen. Kundi, ang meaning Amen. ng Panginoon, pinirikan doon sa kanyang mga plano. Kung babalikan po natin yung salita ng Diyos, sabi niya, makamtanuman yung kayamanan ng mundo, ngunit mapapahawak mo ng kayamanan. Amen. Is natin. Wala pong kapayapaan po. Pero pasalamat po ako sa biyaya po ng Panginoon bago po ako nagsuko. Halos lahat ng mga bagay na tayo nakapag ko na po. Kaya wala na po akong pagmamanak sa Panginoon. Yung kanyang katapatan ay patuloy po namin natatamasa. As being faithful servant. Kaya dito po natin makikita, rooted and grounded in the Word. Yung kanyang magsalita, doon po tayo kakapit. At paghawakan po natin dito, kasi ito po yung magpapatibay ng ating pananampalataya. Amen. Hindi lang ng ating pananampalataya. Ito po yung magdala po sa atin, kapatid, para makita natin yung biyaya po ng Panginoon. Kasi kung hindi po tayo magiging rooted po dito, ang grounded in the Word, parang suntok sa buwan. Walang direction yung ating ministry. Napakahalaga may direction yung ating ministry. May tinutumbok tayo. Kasi kung wala tayong tinutumbok, sayang yung panahon, resources natin ginagamit na walang tutumbuhan. Kaya nga kami po, sa biyaya po ng Panginoon, pagpasok po ng bago pong taon, January pa lang, planning na po namin yan the next year. Nakalatag na po lahat ng mga programa, lahat po ng mga plano. Kasi ayaw namin sayangin yung time at resources na wala pong mangyayari. Kaya lahat po yan, nakaayos. Kaya kung titingnan niyo po yung aming church, maaaring magtataka, paano nyo nagagawa yung mga ministry po na yun? Hindi po namin kaya kung sa mga pamamagitan lang po ng aming lakas, kakayahan. Nagagawa namin yan because of God, kapatid. Amen. Yung po doon. Kasi ayaw namin magsayang ng oras at resources. Kaya nakaplano po lahat ng mga activities natin na gagawin. Hindi pa po kami malaking church. Bata pa po kami church. Pero pinagkakatiwalaan po tayo ng magiging host. This coming 2026. Amen. Amen. Sabi ko ni Pastor Noble, kaya nyo naman eh, nakikita ko na eh. Sabi ko, hindi po, Pastor. Sabi ko, sige po, pagpipuin nyo. O, bibigyan ko kayo ng stop sa 2026, kayo po mag-umus ng Christian Camp sa bago. Hindi po gano'n kagalit kapatid. Alam mo yung bang, ikikater mo, nasa mga 500 to 600 preacher, worker ng church. Hindi po gano'n kadali na gumawa po ng mga programa na makita po natin yung pangangailangan spiritual ng mga tao po ito. Kasi ayaw po natin magsayang sila ng oras pumunta roon, gumastos, and then later on wala pong transformation sa buhay po nila. Ang gusto po natin makita, kapatid, na pagdating nila doon, makikita rin ang pagkakaiba. At makita nila at may apply nila sa buhay po nila sa pagbalik po ng kanilang ministry. Hindi po dapat. Huwag po tayo susunod sa mga dati nakikita na lang natin. Hindi po masama kumopya, kapatid, kung tama, pero ayusin po naman natin. Na kung ano po yung applicable, nasa tingin mo, need talaga na dapat ma-apply nila sa buhay po nila. Yung po doon. Kasi ito po yung way para ma-encourage po ng mga pastors and worker of the church
na magsuko ng ganang buhay para sa Panginoon. Amen. Kaya may mga teacher kami lagi na ginaganap that is January. Release po yun, ginagawa po sa Baguio. Alam mo, hindi po ganun kadali ito po dito eh. Kasi papakainin mo yung 3 days time. Lahat yun, umaga, tanghalian, apunan, may merienda pa sa gabi, fellowship. Napakagastos. Tapos, after nun, walang nangyayari. Sayang yung ginastos natin. Sayang yung pagod natin na walang nangyayari. Yung gano'n sa ministry kapatid. Kaya nga, bago po tayo gagawa ng gawain ng Panginoon, kailangan natin iluhod at dalhin sa Panginoon. Amen. Na ililid tayo ng Panginoon doon sa tama na magkaroon ng impact yung ating ginagawa. Doon sa taong nakikinig kapatid. Yung mahalaga doon. Kaya napakahalaga po yung sabi niya, rooted and grounded in words. Yung kanyang salita. Kaya sabi nga ng ating nandito lang yung solution sa lahat po. Amen. Kaya hindi tayo magsasuccess kasi lumalayo tayo dito. Lumalayo tayo dito sa manual na ito. Minsan hindi na natin nilalapat yung ating gusto doon sa salita ng Diyos. Minsan yung gusto na natin, yung prinsipyo na natin na nakikita, hindi na talaga yung prinsipyo ng salita po ng Panginoon. Marami pong ganyan. Kaya mayroon pong isang preacher na sa amin na nag-speak yung mga sabi ko, Brad, damo na tatayo ka sa politika. Huwag mong ilayo yung mensahe doon sa salita po ng Diyos. Amen. Kasi mawawala ka. Mawawala ka. Hindi na yung salita, hindi na mag-glorify yung pangalan ng Panginoon. Kundi yung prinsipyo mo na, ay tataas mo. Hindi na yung salita po ng Diyos. Yung pong iiwasan lagi natin. Kaya nga ako nga po, sa biyaya po ng Panginoon, hindi po ako magaling. Bago po ako tatayo sa pulpito ko yan. Sabi ko nga, nakikinig pa yung tuhog ko. Kasi ayaw kong prinsipyo ko ang makikita nila. Gusto ko yung salita ng Diyos ang bibigay ng Diyos. Amen. Mahalaga doon. Lagi ko lang doon sa Panginoon. Kaya, grounded in word, napakahalaga po sa buhay po natin. No? Sabi nga po dito, that he may be rooted and grounded in love. Letter A, have to be rooted and grounded in word. Kapatid number 1, kailangan po natin mag-grow. Amen. Paano ka mag-grow? Hindi ka mag-grow kung wala po yung salita ng Diyos. Hindi ka mag-grow kung hindi mo pag-aralan yung salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi nga po sa Bible, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Amen. Rightly dividing the word. Amen. Paano ka magiging rooted kung hindi mo pag-aralan yung salita ng Diyos? Napakahalaga yung pag-aaral po ng salita. As a preacher ko din, huwag po tayong kumukuha sa mga YouTube. Hindi po tayo matututo yan. Hindi po tayo lalago niyan kapatid. Subukan mo magbasa ka muna ng salita ng Diyos, chapter by chapter. And then ito, doon pala makakuha ka na ng mensahe. At yung mensahe na ginagawa mo, subukan mo muna i-apply mo sarili mo. Okay, makikita mo yung effectivity mo dyan sa mensahe na gagawin mo. Kasi doon pala, ina-apply mo na yung sarili mo doon sa mensahe. Ang unang natatamaan, tayo muna. Bago yung iba. Kaya magiging rooted po tayo sa salita po ng Panginoon. Kaya nandun po yung paglago natin. Hindi po kailangan ng Panginoon na hindi po tayo lalago. Kasi once, pag hindi tayo lalago, hindi ka magiging kagalit gamit. Magiging pabigat ka pa. Amen. Mumurmur ka pa. Amen. Right. Mumurmur ka pa. We need to grow. We need tayong pag-ibig sa puso mo. Amen. Alam mo po yung pag tayo mga magulang, hindi laging galit eh. Dapat may kasamang pag-ibig na. Tayo nga na verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Savior, Jesus Christ. Hindi talaga, hindi ka na natin yung babes in Christ. May paglago talaga kapatid. Not only to grow, but also establish His word. Dapat una-una
tayo pala mas nakumbinsi na sa salita po ng Panginoon. Kasi kung hindi mo tayo nakukumbinsi sa salita ng Diyos, doon po nagkakaproblema. Minsan, pini-question na natin yung kakayahan ng Panginoon. Pag pini-question na natin yung kakayahan ng Panginoon, is the time. Hindi na yung Panginoon nakikita sa buhay natin, kundi tayo na. Kaya we need to establish His Word sa buhay po natin. Yung salita ng Diyos. Marami po mga mega churches kahit kapatid. Hindi na po naniniwala na inspired yung salita po ng Panginoon. Tama. Nagiging kaserve na po kapatid. Huwag natin palitan yung salita po ng Diyos. Tama. We need to stand what the Bible says. Huwag natin baguhin yung salita po ng Diyos. Kundi ipangaral natin, una-una i-apply natin sa buhay po natin. Makikita may transformation ito sa buhay po ng bawat isa. Alam mo, meron po kami revival na gagawin this coming October. And then, ang ganda po ng team nito. Mga bigati po pastor. Kami lang mo nag-host dito kasi gusto kong ipakita na yung stand natin, it triggers po the Bible. Ang topic po doon, tatlo, una Bible, then church, then authority, kasama ni church meeting po doon. Mga veteran pastor po ito. Nakinuha natin, alam po natin yung pinapalimitin ng pastor. This coming August 26, that is revival fellowship. Mangyayari po. Kailangan po natin i-stand. At patuloy po tayong kakapit, hayaan natin ang Panginoon siya kakapit sa atin, huwag tayo. Kasi kung tayo po'y kakapit sa Panginoon, maaari tayong bibitaw. Amen. Right. Pero kung ang Diyos ang siya nakakapit sa atin, hindi tayo bibitawan ko natin. 100%. We need to establish His Word. As being established His Word in Colossians chapter 2, verse 6 and 7, sabi po dito, as we have therefore received Christ Jesus the Lord, sabi niya, so walk ye in Him. Na kailangan natin lumakad to become Christ-likeness. Hindi ka lalakad kagaya ni Kristo kung hindi ka magiging rooted. Right. Ungrounded. Kaya po ng Panginoon. Establish His Word sa buhay po natin, sa loob po ng ating tahanan, mas lalo sa iglesia. Huwag natin baguhin yung salita ng Diyos, kapatid. Kundi, gawin po natin, ipapangaral po natin yung salita ng Diyos sa mga tao na wala pa po relasyon sa Panginoon. Kasi ito po yung magbabago sa puso po nila, sa buhay nila, kapatid. Ito po yung nagbabago sa buhay ko during that time. Napakarami kang namimit pagdating sa construction. Pero pasalamat po ako sa Panginoon ay nakakilala po ako sa Diyos. Amen. Not only establish His Word, but also abounding in the work of the Lord. Amen. Abounding in the work of the Lord. Kaya nga sabi po sa 1 Corinthians 15, verse 58, ito yata magiging tema mo yan this year. Ang sabi po dito, sa salita po ng Panginoon, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as we know that your labor is not in vain. Amen. Alam po natin kung bakit. Yung ginagawa mo, maliit na niyang malaki. May kabuluhan niya sa harapan mo. Nasubukan niyo na bang naglinis ng kumita? How many times kong ginagawa sa church? Isa trabaho hindi ko ginagawa yan. Pero pagdating sa ministry mo yan, sinasabog ko yung bowl. Ginagawa ko yan because we love God. Amen. Nung nagtatrabaho ko, hindi ko ginagawa yun. May driver pa. Ginagawa ko lang nung ako nila sa ministry na. Tandaan po natin, the more na nag-GoPro ka, dapat
madidevelop yung because lagi, kapatid eh. Pag lumalago ka, lumalaki na rin yung ulo mo. Mm-hmm. Ito yung problema eh. Right. Dapat pag lumalago tayo, dapat magiging humble po tayo. Amen. Kaya makikita mo yung mga mega churches, gusto na nagbibigay ng encouragement sa ating hindi na eh. Right. Sila na nag-away-away na. Right. Na dapat magiging ehemplo sa atin, hindi na maligit ang mga That's right. hindi na naman hindi. Hindi na nakaka-discourage sa atin. Ay, nakaka-encourage sa atin, nakaka-discourage na eh. Mm. Na instead, dapat titingnan natin sila kung paano sila nakakarating doon sa kalagayan nila ngayon. Pero nung nakarating sila sa kalagayan nila, hindi na si Kristo nagiging sentro eh. Sila Right. na mismo. That's right. Pag-imbitahan mo pa, ay gusto ko may placard ako dyan. Welcome. Sabi ko, hindi na pala tayo nagkakaiba sa mga politiko. Eh kami po, kung binibisita ang politiko doon, walang welcome po doon. That's right. Kasi, in-establish namin siyempre, state po doon. Huwag tayong kamunahan nila. At partner, tayo sa kanila. Amen. Ganun na yung mga mega churches natin ngayon. Kaya magiging ingat po tayo. Huwag po natin gayahin. Gayahin po natin Amen. kung tama. Amen. Dapat po. Tama. Abounding is for. Nasa atin po talaga kung paano po natin papalaguin. Pero if you grounded, rooted in love, makikita mo kung pangangailangan eh. Makikita mo, ma-overview mo. Kaya ako po talaga, expertise po talaga, management. Kasi during sa construction, mahawak po ako marami po tao. Sa project manager. Hindi po talaga management. Kaya nga sa biyaya po ng Panginoon sa umaga, hindi po ako tumatayo. Maghapon sa church. Tumatayo lang ako in morning service. Kaya karamihan ko na yun, mga mentor. Minsan mga young pro na. Mamamatay ka, kapatid, kung kukunin mo lahat ng ministry na yun. Mm. Management. Napakalaga. I-manage po yung buhay ng bawat isa. Na sila po ay ma-i-enjoy po nila yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Yeah. Kasi once pag nag-i-enjoy yan, minahal nila yung gawain ng Panginoon, hindi alis yan kapatid. Magpapatuloy nila sa paglilingkod. Ito na lang mamahal nila yung gawain ko. Tama. Kaya turuan mo na eh. Kailangan mo turuan. Kapatid. Na yung mga taong ito, kailangan sila matuto, kapatid. At wala silang pagtiwalaan kundi yung Panginoon. Tama. Kundi yung salita ng Diyos na dapat makita sa buhay mo nila. As being rooted in word, kapatid, abounding. Kaya yung labor mo, kapatid. It's not in vain. In human thinking, kami po, ilang years na po namin binabalik yung pabahay. Alam mo po, mayroon po pabahay sa Jetty. Parang aso naman ang bumura. Talagang mayroon kaming mga DPPs dyan sa lugar nila. Halos may grupo ako dyan, 3 grupo yan. Every Friday and Saturday na umiikot yan. Parang ang tigas talaga. Ang tigas talaga ng lugar. Almost ilang years na kami, almost 3 years na kami umiikot yan. Nadadala namin bata and then hindi naman nagpapatuloy. Kaya sabi ko, sige lang, huwag tayong titingin in human thinking, maaari tayong manghihina. Pero titingin tayo sa Panginoon na sa patuloy natin pagtatanim ng salita ng Diyos, kapatid, may sisimbol din po yan. Later on, lalapit sa'yo at sasabihin, Pastor, salamat po. Matanggap niyo ako ng salita ng Diyos. Amen. Ganun po, kapatid. Parang sa tingin natin, walang pag-asa. Sa sarili po tayo titingin. Maaari manghihina tayo, yes, normal lang po. Kahit bilang tao, nanghihina po tayo. The more na nanghihina tayo, kapatid, that is the time. Look unto Jesus. Tumingin tayo sa Panginoon. Sa Panginoon tayo tumingin. Huwag tayong tumingin sa atin sa sarili. Kasi ito po lagi yung problema eh.
Pag may kakayahan na tayo, hindi na tayo nagtitiwala sa Panginoon. Doon na sa kakayahan po natin. Okay, that's the problem. Lagi po ibabalik natin ang ating sarili sa Panginoon. Lord, kung wala kayo, wala din po ako. Ito po, biyaya lang po ito lahat na magmumula po Panginoon sa inyo. Kaya salamat po sa Panginoon. Abounding in the work of the Lord. No? Panidevelop po doon yung ating faithfulness. Not only faithfulness, but also committed to them. And also obedient. Okay? Yung involving natin sa gawain ng Panginoon. Ito mahalaga yun. The more naging rooted ka and grounded, that is the way na mag-i-involve ka na sa gawain ko ng Panginoon. Huwag natin sayangin yung panahon. Huwag natin sayangin yung ating natutunan. Kung mula po sa salita po ng Panginoon. Alam niyo po, natutuwa nga po ako sa church eh. Kasi mga kabataan po namin doon, sabi ko sige, kung hindi na ako na yung Bible school, inuuna ko yung mag-graduate ka sa Bible College. Pero after nyan, pusit ka lang ng Bible school. Yun yung blessing kasi sumusunod sila. Sumusunod sila. Kaya sabi ko, huwag kayong lumayo. Kasi the more na lumalayo kayo sa plano ng Panginoon, that is the time mapapahamak kayo. Right. Huwag kayong lumayo sa plano po ng Panginoon. Amen. In love, dapat mag-involve ko kayo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Amen. Hindi po kasi nalago kayo. At hindi lalago ka. Subukan mo, kapanlog ka lang. Hindi ka lalago ka. At hindi rin titiba yung pananampalataya mo. Hindi ka mag-involve sa gawain ng Panginoon. Rooted and grounded in love. Iba yung love kanina na tinutukoy ni Brother Roya. Ang sabi ko dito sa salita ko ng pagbalik ko ng ating text na verse 17. Salita ko ng Panginoon sa verse 17 ng ating text that Christ may dwell in your heart by faith, that ye be enrooted and grounded in love. Tingnan yung sa verse 18 and 19. That he may be able to comprehend with all the sense what is the breadth and length and depth and height. Tingnan niyo po sa verse 19. And to know the love of Christ. Kaya mahalaga po yung pag-ibig ko din. Must be rooted and grounded in love. Lagi kadugtong po yan. The more na naging rooted ka and grounded, nade-develop ka sa iyong pag-ibig. Una sa Panginoon. Pangalawa, sa pastor na tinawag ko ng Panginoon. At yung pangatlo sa gawain ng Panginoon, pinagkakatiwala ng Diyos. Kasi wala pong ibang susuporta ka ikaw. Ikaw gagamitin ng Panginoon para suportahan yung gawain. Kung ang sagay na gently kasi nalimutas yung kalagisipan sa pagsuporta ko sa gawain ko ng Panginoon. Para sa pag-initial. Kaya, laki po na blessing po para sa amin. Mga bata po namin, talagang makikita yun. Kami po gabi po sa mission po. Mahal po nila yung mga missionary. Amen. Rooted and grounded in love. Letter A, na dapat po natin makita po din. Una-una, support the work of God. Amen. Right. Dapat number one kung suporta sa gawain ko lang. Ikaw po mismo mag-initiate. Support the work of God. Napakahalaga na makita mo ito. In Proverbs chapter 16 verse 3, commit thy work unto the Lord, and thy thoughts shall be established. If you are rooted and grounded in love, number one kang supporter sa gawain ko ng Panginoon. Kasi yung gusto ko ng church sa inyo, yung pong pinag-pray ng pastor para sa inyo na magkaroon po tayo ng burden. Na ngayon, may mission po, ilan na sinusuportahan nyo? 285, almost lahat na lumalabas kay DC. It's good.
Hindi naman kailangan kang lumaki ka. Lumaki ka pa bago mo suportahan yung 225 niya. Kasi kung hindi mo na-umpisahan, maliit ka pa lang, hapos mo pa paglaki mo. Hindi ka, huwag ka mo nang aabot ng malaki ka pa bago ka susuporta. Matagal pa yan. Kailangan umpisahan mo habang nag-uumpisa ka. Ipakita mo na mahal mo yung gawain ng Panginoon. Ipakita mo na mahal mo yung mga missionaries po. Hindi naman kailangan magsuporta ng malaki. At i-start lang ng maliit hanggang magkano na rin kaya niyo. Napakahalaga yan. Kailangan talaga natin ipakita sa Panginoon. Kasi kung hindi nyo ginagawa yan, kung may lumalabas sa inyo, hindi nyo rin kaya suportahan. Kasi hindi nyo pinapractice yung mission support. Kahit ang practice ko natin. Eh sa ano yan, kahit mga bata yan. Elementary, mga kids yan, toddler yan. Marunong magbibigay yan para sa mission. Pinapractice po namin yan. Eh kailan pa matututo yan paglaki? Eh habang bata yan, turuan mo na yan. Kaya nasabi tayo na child in the way is good. Habang bata, turuan mo na. Ito dapat, itong prinsipyo ng Panginoon na dapat na. Kasi pag hindi natin turuan, kailan pa? Hindi po matututo yan. Support the work of God. Not only support the work of God as being enrolled in love, but also sustain the need of the church. Ito po yung mahalaga, ito po rin. Sustain the need of the church. May mga pangangailangan sa iglesia. Sabi nga, laki namin pangangailangan monthly. Kaya nung pagpunta ko dito, kailangan ng church ng 200,000 span. Sabi ko nga sa kanila, special offering kayo. Kaya lang, malis natin ito dahil magbabayad tayo ng traffic, aircon, kasi nagdagat tayo ng additional aircon eh. Kailangan ko ng 200,000. Kaya sabi ko, special offering kayo. Dapat papunuan po natin mga pangangailangan. Sustain the needs of the church. The more you give, kita mo, the more you bless. Right. Isipin mo lang Panginoon eh. Right. Ang sabi nga ng Panginoon sa Malaki eh, tingnan nyo, basahin ko lang. Gusto kong makita nyo yung mga prinsipyo kong ito. Verse 10 up to 11. Sabi ko, bring ye all tithes into the storehouse. Alupin kuman, that there may be meat in the house. May pangangailangan. You know, makikita mo dito yung promises ng Panginoon. The next phrase sabi niya, approve me now. Okay. Said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, sabi po niyan, and pour you out blessing, that there shall not be room enough for receive it. That is the promises of the Lord. Sa bawat isa sa atin, in verse 11, sabi niya, and I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruit of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, said the Lord of God. Ang nagsasalita po dito yung Panginoon. Sometimes hindi po natin nakikita yung mga prinsipyo po ito. Anak, subukan mo. Pero kapatid, kung tested na po natin yung Panginoon, hindi na po natin kailangan sulukin. Right. Kasi magpakailanman ang Diyos ay proving na kapatid. Amen. Na kailangan natin subukan pa. Proving na makakasahan. Proving na tumutupad ang kanyang mga pangako. Proving na ang Diyos magpakailanman ay hindi po sinungaling sa kanyang mga pangako. Right. Sustain the need of the church. Ang pangangailangan. Sino susuporta nito? Ulit, ikaw. Kayong lahat ang susuporta. Para matugunan yung pangangailangan po
mag-bless siya. In 2 Corinthians chapter 9, verse 6, I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he soweth bountifully shall reap also bountifully. In verse 7, and every man according as he purposeth of his heart. Sabi po dyan, ano po yung command? So let him give, not grudgingly or necessity. But God loveth a cheerful giver. As you give the Lord, ano po sinabi sa verse 8? And God is able to make you all grace